Sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng WordPress website sa loob ng mas mababa pa sa 15 minutes gamit lang ang InMotion hosting. Ako nga pala si Ashley at kung na-overwhelm ka sa paggawa ng first site mo o nasasayang ang oras mo sa pag-aayos ng settings, plugins o domain setup, tutulungan ka talaga ng tutorial na to. The truth is, launching your website shouldn't be the hardest part of starting your online business. It becomes a huge tech headache that holds them back for months. Kaya gusto ko yung mga platform tulad ng InMotion hosting kasi pinapadali talaga nila yung process at beginner-friendly to while still giving you a solid performance and features you can grow into. Kaya kung nagsisimula ka man ng blog, launching ng business, o kailangan mo lang ng personal na site, nasa tamang lugar ka. Let's walk through it step by step so you can get your WordPress site live today. First off, anong InMotion hosting? Ang InMotion hosting ay isang kilalang web hosting provider known for its reliability, speed, at amazing na customer service. Nag-offer din sila ng iba't ibang klase ng hosting tulad ng shared hosting, VPS hosting, at dedicated servers. But what really makes them stand out for beginners ay yung WordPress optimized hosting nila. Kapag pinili mo yung WordPress hosting nila, pre-installed na ng InMotion ang WordPress para sa'yo. Hindi mo na kailangan pa isa-isa pa ng setup. Tsaka nag-offer din sila ng SSD storage sa karamihan ng plans nila, kaya mas mabilis mag-load yung site mo compared with standard drives. Ang InMotion ay US-based at may 24/7, 365 support, kaya kung may problema ka, pwede kang mag-live chat o tawagan sila agad. Solid na choice to para kahit sino na gusto mabilis na ma-launch ang site nila online but still have room to scale later on. Bago tayo magsimula sa tutorial, tignan natin yung mga key features. InMotion provides free domain registration for the first year on most plans, kaya madali talagang magsimula. Kasama sa WordPress hosting nila ang automatic updates at server-side caching para laging updated at maayos ang performance ng site mo kahit hindi mo pa laging inaayos. May libre ka pang SSL para secure yung site mo, daily backups para protektado yung content mo, at DDoS protection para laban sa cyber attacks. Madaling gamitin yung hosting dashboard para sa mga newbie. At pwede mo ring ma-access yung cPanel para sa mga advanced settings. Nag-offer din ng email hosting para makagawa ng professional na email address that match your domain. Okay, great. Kung gusto mong sumunod sa tutorial na to, i-click mo yung link sa description sa baba. Kapag ginamit mo yung link namin, pwede kang makatipid na hanggang 80%. So tara, pag-usapan natin yung iba't ibang plan options. Nasa 1-year plan ako ngayon. Meron din silang 1 month, 3-year, 2-year, at iba pa. Piliin mo yung pinaka-akma sa needs mo, pero yung 1-year plan ang pinakatipid sa'yo. First, meron silang WordPress Core. It starts with $2.60 per month. Sa plan na to, makakakuha ka ng 2 website, libre ang domain at SSL, may 10 email addresses, at marami pang iba. I won't read through all of those, pero you guys can click on the link to check it out. Meron din silang WordPress Launch na $3.97 per month para sa isang taon. Sa plan na to, makakakuha ka ng 25 websites, unlimited SSD, unlimited bandwidth, at unlimited email address. Ang WordPress Power ay $3.97 per month. Sa plan na to, makakakuha ka ng unlimited websites, marketing tools, at marami pang iba. Kasama rin dito yung staging tool sa WordPress Launch at pataas. Panghuli yung Pro Plan kung saan makakatipid ka ng 68% at nagkakahalaga ng $8.47 per month. Ito ay para sa isang taon at makakakuha ka ng unlimited websites, SSD, email addresses, at 40 times na WordPress performance kumpara sa 30, 20, at 10 ng ibang plans. May kasama ka ring pro level support sa plan na to na dagdag na bonus. Pinutin mo yung select, tapos ilagay mo lahat ng information. Pwede mong piliin yung domain mo mamaya kung gusto mo. Pero ilagay muna natin yung email, password, account info, credit card, at yung term length. Paalala, makikita mo dito kung gaano kalaki yung discount mo. Ngayon na nasa account dashboard tayo, dito makikita yung access sa hosting tools at website management. Sunod, gusto nating i-launch yung WordPress. Kaya i-click natin yung cPanel. Punta sa WordPress management, i-click yung install. It'll just take a few minutes and you'll be good to go. I-click lang ulit yung install. Tapos gusto mong mag-login gamit yung credentials mo. Ang nire-recommend kong gawin muna ay pumili ng theme. Kaya pumunta ka sa appearances, tapos theme. Dito makikita mo yung mga edit options. Nandito yung pages kung saan pwede mo i-update yung mga features. Meron ka rin colors na pwedeng baguhin dito. Okay, gusto nating i-edit yung mga pages. Punta ka lang sa all pages. Tapos pwede mong gawin yung quick edit doon para i-edit yung mismong page. Pero kung gusto mo talagang i-edit yung page, punta tayo dito. At ngayon, naka-install na yung Elementor. Pero kung mas gusto mo ibang editor, pwede ka rin pumili niyan. Dito mo i-edit lahat. Pwede mong baguhin yung mga sulat dito. Pati yung mga details sa baba, pwede ka rin magsulat dito. Dito naman, binabago yung style. Makikita mo yung alignment at dito pumapili ng text color. Ganun din sa bawat isa. Tapos, dito mo makikita yung iba't ibang sections. Yung naka-highlight, yung selection na yun. Pwede mo ring i-drag and drop yung mga sections na to ng buo. You also want to make sure that it works on phones and looks good that way as well. Kailangan mo rin mag-install ng plugins. Gaya na sabi ko, siguraduhin mo makuha yung Elementor. Sa akin, ito yung pinakamadaling gamitin sa pag-edit. Pero kung may iba kang gusto, ayos lang din yun. Gawa ka lang, punta ka sa plugins, tapos
add plugin, hanapin yung gusto mo, tapos i-click yung install. Kapag ready na yung pages mo, punta ka lang sa settings, general, tapos i-update yung site title at tagline mo. Tanggalin mo yung demo content, tapos i-click mo visit site para makita yung live website mo. Ayan, official ka ng online, di ba? Ang galing. Ngayon na online na yung website. Pag-usapan agad natin yung pros and cons ng InMotion hosting. Isa sa pinakamalaking pros ng InMotion hosting ay support na binibigay nila. Kung bago ka sa paggawa ng website, malaking tulong talaga ang live chat at phone support nila, available 24/7. Ang pre-install ng WordPress ginagawa din na mabilis at maayos ang setup. Pagdating sa performance, yung paggamit ng NVMe SSDs at built-in server caching ang nagbibigay ng mabilis na site kumpara sa maraming budget hosts. They also offer automatic daily backups and solid security features which just adds peace of mind. Pero isang ko naman ay yung shared dashboard at cPanel interface nila na medyo luma ang dating kumpara sa mas modern na managed WordPress host. While it's functional, it doesn't quite feel as sleek as some competitors. Additionally, kahit na medyo competitive ang pricing, the renewal rates are higher, so just keep that in mind when budgeting. Overall, nagbibigay ang InMotion ng magandang combination ng pagiging maaasahan, performance, support, especially for beginners who want to launch quickly and scale later. At ganun mo na mabubuo ang WordPress site mo sa loob lang ng 15 minutes, sa loob ng wala pang 15 minutes gamit ang InMotion hosting. Kung gusto mong makakuha ng pinakamagandang price at makapagsimula agad ngayon, gamitin mo yung link sa description sa baba. Affiliate links to. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na komisyon, pero wala naman dagdag na gastos sa iyo. Kaya kung gagamitin mo sila, maraming salamat sa suporta sa channel namin. Tapos na ang video na to, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-iwan ng comments o questions sa baba. Gusto naming makarinig from you. Thank you for watching. Kita-kits sa next video.